Totoo nga kaya na itong Strong Group Athletics ang bibili dito sa Terra Firma Jeep? Sa dami ngayon ng mga teams na napapabalitang ibebenta kabilang na itong sa Northport. Alam natin, binili na yan ang Pure Blends at itong Blackwater at Terra Firma. Itong Terra Firma talaga ang gusto ng mga fans na mabenta na para matigil na yung mga ginagawa nitong pamimigay ng mga top players at draft picks dito sa SMC. So ang tanong ngayon ay posible nga kaya na Strong Group Athletics ang bumili dito sa Terra Firma Jeep. Sa balita kasi dati, ang gusto raw bilhin itong Strong Group Athletics ay itong Northport Batang Pier. Pero ang nangyari, ang nakabili dyan ay itong ang Pure Blends. So ano nga kaya ang posibilidad na itong Terra Firma Jeep ang bilhin ng Strong Group Athletics? Dahil sa totoo lang, ito namang Strong Group Athletics financially capable naman yan na bumili ng kahit anong PBA team na gugustuhin niya. Pangalawa, ito namang Terra Firma. Okay din naman yung lineup nila sa ngayon. Nandiyan si kay Mark Carino, si Mark Nonoy, yung rights kay Christian Stan Hardinger, and of course, ang number 1 pick na si Jeo Chu. So kung titingnan natin, magandang simula yan para sa kahit aling PBA team na gustong sumali dito sa liga. Kaya nga ngayon, ang tanong, ito nga kaya ay gagawin nitong Strong Group Athletics. Ang alam natin, maraming mga fans talaga ang gusto na Strong Group ay sumali dahil maganda naman yung track record nila sa mga international competitions na kanilang sinasalihan. Kaya hindi na nakapagtataka na ito talaga ay gugustuhin ng mga fans. At isa pa, wala namang kalabang produkto itong Strong Group Athletics dito sa PBA. So madaling maaprubahan. Yung pagpasok nito, ibig sabihin, walang o-object dito na SMC or MVP team or kahit na Converge. Kaya magiging madali lang yung pagpasok nitong Strong Group kung sakali na bibili nila ang Terra Firma. Ito namang San Miguel Beer ay dapat siguro pag-isipan ng mabuti kung ite-trade na itong si Jeron Teng, lalo na at pumirma na ng kontrata itong kanilang rookie na si Chris Miller. 2-year contract ang pinirmahan nitong si Chris Miller dito sa San Miguel. At ang ibig niya sabihin, mukhang seryoso itong San Miguel Beer na bigyan ng playing time ang nasabing player. So ibig nito sabihin, kung magkakaroon ng playing time itong si Miller, may babawasan ng minuto dyan at malamang ito si Jeron Teng. Dahil parehas ng pwesto itong si Teng at itong si Chris Miller, pareho silang mga shooting guards. At of course, alam natin na ang priority siyempre na San Miguel pagdating dito sa guard position, si CJ Perez at si Jericho Cruz. Doon naman sa small forward, si Lassiter at si Trollano. Kaya nga ngayon, yung third option dyan usually si Jeron Teng. Pero dahil pinapirma na ng kontrata ito si Chris Miller, baka nga ito si Teng ay ite-trade na. Ang tanong saan team kaya ito mapupunta? Tingin ko pinaka-logical na puntahan itong si Jeron Teng ay itong Phoenix Fuel Masters dahil nangangailangan ng mga scorers itong si Coach Willie Wilson. Lalo na at alam natin na maraming mga bago ngayon dito sa Phoenix at syempre, alam natin na kinakailangan ng tulong ng kanilang bagong draft pick na si Will Gozum. Kaya mukhang logical choice na itong si Jeron Teng ay dalhin dyan sa Phoenix Fuel Masters para siya naman ang maging bago na scoring option nila kasama ni Kai Balungay, Will Gozum, Jason Perkins, Tyler Tio at Richie Rivero. So magiging maganda yung kalalabasan nito para dito sa Phoenix Fuel Masters kung sakasakali. At yan ang dahilan sa tingin ko kung bakit ito yung magiging mahusay na trade. Mukhang ganyan talaga magiging plano nitong lineup ni Coach Leo Austria ang pag-trade dito kay Jeron Teng at wala naman ako nakikita na pwede na maging objection dito. Ito nga yung TNT Tropang Giga ay nagpaplano daw na kunin nga itong si Gio Halalon at baka pati itong si Justin Chua ay i-acquire na rin nila. Pero mukhang hindi pa dyan titigil itong kuponan ni Coach Chot Reyes. At sa tingin ko baka meron pa yung mga susubukan na kunin ng mga players mula naman dito sa Meralco Bolts kabilang na itong si Alain Maliksi. Dahil ito raw TNT Tropang Giga, sinabi na ni Coach Chot, ay nakafocus talaga yung kanilang opensa at depensa dito sa 3-point scoring. Hindi naman sikreto yan. Kaya nga mukhang pinag-aaralan daw nila ngayon ay magdagdag pa ng isa pang scorer katulad ni Maliksi para makatulong dito sa kanilang progression nung kanilang lineup. Kaya nga alam naman natin si Maliksi hindi masyado nakapaglaro last season sa Meralco dahil sa mga samot-saring injury. Pero ngayon ay 100% recover na to. Kaya mukhang nababagay na siya dito sa Meralco, dito sa TNT Tropang Giga.
Ngayon, depende na lamang yan kung sino ang magiging kapalit at kung paano i-structure yung trade na to. Dahil alam natin sister teams itong TNT at ang Meralco Bolts. So malamang mangyari dito, gamitin na naman nila itong Blackwater Bossing para maging kapalit o maging conduit nung nabanggit na trade. Kung sakasakali na mangyari nga ang nasabing trade, sa tingin ko itong si Alin Maliksi maganda may itulong yan dito sa lineup ni Coach Chot Reyes dahil pwedeng-pwede ito na gawin na spot up 3-point shooter. Lalo na at alam naman natin na maraming big men ngayon ng TNT. Itong si Brandon Rosser, si Kenny Williams, si Henry Galinato na pwede nilang magamit. At yan din ang dahilan kung ba't marami naniniwala na itong si Coach Chot Reyes ay kukunin talaga itong si Alin Maliksi dahil magiging maganda ang itutulong niyan dito sa kanilang kampanya na maka-Grand Slam. Ngayon, depende na lamang yan syempre dito sa Meralco kung papayag doon sa iyo offer ng tropang 5G. At ang huli nating balita ay tungkol dito sa Barangay Ginebra na interesado daw ma-acquire ang serbisyo nitong si Kaylan Tiongson mula sa Raynor Shine Elasto Painters. Ang Ginebra ngayon ay gustong kumuha ng isang power forward o kaya isang backup center para ma-shore up yung kanilang front court at yung pag-acquire dito kay Kaylan Tiongson ang isa doon sa nakikita nilang paraan dyan. Alam natin lahat na si Kaylan Tiongson ay ginagamit nitong si Coach Yeng Giao. Pero ngayon parang nasobrahan naman sila sa mga big men dahil andyan na sila Berga, si Santillan, si Tiongson, si Manaytay, yung kanilang draft pick, si Villegas, si Datu. Kaya baka okay na i-trade nila ito si Kaylan Tiongson dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali nga na-trade nila sa Barangay Ginebra itong si Kaylan Tiongson, abay magiging maganda yan para dito sa Ginebra dahil magkakaroon sila ng tinatawag na mas malaki at mas matindi na front court combination na pwedeng subukan nitong si Coach Tim Cone. Alam naman natin lahat na itong si Coach Tim, ang pabor talaga niya yung mga tall lineup, hindi naman sikreto yan. Maski nung panahon pa sa Alaska, ganyan talaga estilo niya. So pwedeng-pwede talaga na iyan ang gamitin itong si Coach Tim Cone para dito mapalakas yung kanyang koponan. Kaya nga ngayon, dito natin makikita talaga kung ano naman yung pwedeng i-offer ng Ginebra para dito kay Coach Yeng Giao. Dahil rotation player itong si Kaylan Tiongson kaya hindi yan basta-basta ipamimigay ni Coach Yeng Giao. Kung si Jeremiah Gray at Ben Adamo siguro kapalit baka pumayag na itong ROS o kaya naman first round draft pick. Kung ganyan ang magiging sitwasyon sa tingin ko mapapapayag nila itong si Coach Yeng Giao na i-trade na itong si Kaylan Tiongson dito sa lineup nila. At yan naman ay isa sa mga players na pwede magamit talaga ni Coach Tim Cone at tutulong dito kay Troy Rosario pati na dito kay Japet Aguilar. Bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga regular na viewers katulad nila Joshua Giray, si RG Bueno, si Katsakino Dokusin, Dalmacio de Guzman, si Anthony Alon, si Michael D, Malyari Mascarinas, pati na rin si Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer at lahat